Hindi ka namin marinig. Sa kabila ng negosasyon ng US at Iran para sa tigil putukan at paminsan-minsang tensyon, nahaharap na yon sa isang kritikal na pagtutuos ang mga bansa sa Gulpo ng Arabia. Matapos ituring ang Israel na sanhi ng kaguluhan, dumarami na ngayon sa Gulpo ang nananawagang makipagsanib puwersa sa Israel laban sa itinuturing nilang tunay na banta sa gitnang silangan, ang Iran. Nakapanayam ng I-24 News English ang dalawang kilalang mamamahayag mula Gulpo na bumisita sa Israel matapos ang digmaan sa Iran. Kailangan nating magsanib at pagsamahin ang ating mga pagsisikap. Mayroon tayong iisang kaaway, at ang kaaway na ito ay hindi na isang teodya. Hindi na rin ito mga proxy lamang. Ang Iran ay aktwal na direktang umatake sa lahat ng estado sa Gulpo gamit ang kanilang mga ballistic missile, gamit ang kanilang mga drone, katulad ng pag-atake nila sa Israel at Jordan. Kaya naniniwala ako na ang kinabukasan ng rehiyon ay iikot sa iba't ibang alyansa at iba't ibang ugnayan. At sa tingin ko, magkakaroon ng papel ang Israel sa susunod na mga taon dito sa pamamagitan ng pakikilahok nito sa ibang mga bansa na sumasali sa Abraham Accords. Ako ay positibo tungkol dito. Alam mo, meron doble pamantayan sa kanilang mga posisyon. Ang ilan sa mga bansa, matapang nilang sinasabi na magaling ang ginawa ng Israel sa digmaang ito at gusto nilang ipagpatuloy ng Israel. May ilang mga bansa na nagsabi na hindi hinihikayat o dinidirekta kami ng Israel na makisangkot sa digmaang ito. Ibig sabihin, gusto nila kaming wasakin. Gusto nila, sa tingin ko, at wala namang naniniwala sa rason na ito. Kaya bakit ang ibang mga bansa sa Gulf region tulad ng Saudi Arabia, Kuwait, bakit hindi sila pumipirma ng normalisasyon sa Israel? Ginamit ng EU ang layunin ng mga Palestino bilang dahilan. Hindi sila sumali. Pero hindi ko nakikita maganda ito para sa kanila. Ngayon, pagdating sa Saudi Arabia, pumirma sila sa kasunduan at hindi nila pinayagan ng ika-7 ng Oktubre. At ang mga proxy ng Iran, tulad ng Hamas, ay sinira ang relasyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Israel. Kung hindi papansinin ng Saudi Arabia ang nangyari noong 7 Oktubre at makikipagkasundo sa Israel, makikita natin na hindi makakansela ang NEOM project. Maraming malalaking megaprojekto sa Saudi Arabia ang hindi nakansela at lalala ang sitwasyon dahil ang mga mamumuhunan mula sa buong mundo ay magtitiwala sa ekonomiya ng Saudi at pupunta sila para mamuhunan sa Saudi Arabia. Pero ang nangyayari ngayon, nakikita natin na mas nagiging tinatawag na populism strategy sa Saudi Arabia. At ito ay lalong nagpapalala sa ekonomiya at sa katatagan. Maging tapat tayo, Arian. Ito ay isang issue na tumatagal na ng 78 taon. Malalim ang ugat nito sa mga bansa sa Gulpo, ang issue ng Palestina. Mananatili ito roon palagi. Hindi ito maaaring burahin. Kailangang harapin ito. Kailangang lutasin ito. Sa tingin ko, kung makakarating sa isang kasunduan ang mga bansa sa Gulpo at Israel tungkol sa two-state solution para makahanap ng paraan para doon, oo, magkakaroon ng mga bansa sa Gulpo na susuporta. Sino ang gagabay sa kanilang mga tao na tanggapin ang Israel bilang kapitbahay sa rehiyon? Sana nga. Ayon kay Punang Ministro ng Qatar, Mohammed bin Tani, mas maaga na yung linggo, ang Israel ang pangunahing sanhi ng kaguluhan, kahit paulit-ulit nang inatake ng Iran ang Qatar at iba pang bansa sa Gulpo. Paano mo ipapaliwanag ang posisyong ito? Ang pangunahing pinagmumulan ng katatagan sa rehiyon at ang mga problema sa rehiyon ay hindi Israel, kundi ang ekstremismo. At ang mga bansang sumusuporta sa mga ekstremista at barbarikong gawain tulad ng nangyari noong 7 Oktubre, sila ang pinagmumulan ng problema. Lalo na ang Iran. Nagpahayag ng pag-aalala sina Al-Khamis at Al-Sayed sa Memorandum of Understanding ng US at Iran na nila'y lalo lamang magpapalakas ng loob ng Iran. Ang problema sa rehiyon, palaging pinapasa ng ilang Arabong leaders sa Israel ang pananagutan. Pero hindi nila inaamin o tapat na tinitingnan ang mga kilos ng mga Palestino, na Iran at ng Hezbollah. Hindi namin nakikita ang banta mula sa Israel sa aming lupain o sa mga bansa sa Gulpo. Lagi naming alam na ang Iran ang umaatake sa amin at patuloy pa rin. At sa kasunduang ito, babalik ang Iran para atakihin kami muli, mas malakas kaysa dati.
Bumisita sina Al-Khamis at Al-Sayed sa Israel kamakailan para sa Muni Expo sa Tel Aviv at nagsalita sa panel ng Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs tungkol sa epekto ng digmaan ng Iran sa mga bansang Arabo sa Gulpo at sa Israel. Pinuri nila ang Abraham Accords na nilagdaan 6 na taon na ang nakalipas ng Israel, UAE at Bahrain. Ayon sa dalawang mamamahayag mula sa Gulpo, malamang na mardudulot ang bagong realidad sa rehiyon ng pagbuo ng opisyal na ugnayan ng karagdagang mga bansa sa Israel kahit hindi agad-agad. Ang Abraham Accords ay nagbibigay ng isang napakagandang o napakalakas na mensahe sa rehiyon na ang kapayapaan ang solusyon. At ang rehiyon, ang mga bansang lumagda sa kasunduan ay labis na nakinabang mula sa relasyon nila sa Israel pagdating sa teknolohiya, ekonomiya, politika at militar. Napaka-proud ko sa relasyon, Aviel, na patuloy na pinananatili ng Israel sa dalawang bansa na naging normal na ang kanilang ugnayan. Isa rito ay ang minamahal kong bansa, Bahrain, at syempre, ang United Arab Emirates. Sobrang proud ako sa narating ng mga relasyong ito. Taos-puso akong umaasa na mas marami pang bansa ang sasali sa Abraham Accords para sa mas matatag na rehiyon. Ang Israel ay nasa isang napakakomplikadong posisyon ngayon. Sa ngayon, talagang nag-iisa ito, pero may mga tahimik at tila nahihiyang mga taga-suporta. Ang mga taga-suporta ay mula sa mundo ng Arabo, mga bansa sa Gulpo at iba pa. Sinabi kong nahihiyang mga taga-suporta dahil kapag tinalo ng Israel ang Hezbollah sa Lebanon, proxy ng Iran, palihim silang pumapalakpak sa buong mundong Arabo. Pero sa parehong panahon, gaya ng sinabi ni Abdelaziz Al-Khamis, hindi sila hayagang magpapakita ng suporta at magpapalakpak ng malakas. Dahil hindi pwedeng makita na ang mga bansang Muslim ay naglalaban-laban ng hayagan at kumakampi sa mga Hudyo. Samantalang sa totoo lang, sila ay tahimik na sumusuporta at umaasang durugin ng Israel ang kanilang pangunahing kaaway na siyang Islamic Republic of Iran. Kaya kailangan tahimik na makipag-ugnayan ng Israel sa mga kapitbahay nitong Arabo. At sa palagay ko, tatanggapin din ng mga ito ang Israel ng tahimik. Habang muling sinusuri ng mga bansang Arab sa Gulpo ang matagal na pag-iwas sa Israel at pagpapalubag loob sa Iran, posible na makita ng Israel ang sarili nitong nakikipag-alyan sa mga bansang dati umiiwas na maiugnay sa Estadong Hudyo. Nasa kamay na ngayon ng Israel ang desisyon kung yayakapin nito ang makasaysayang sandaling ito o muli na namang hahayaan ng Iran na magdikta ng mga relasyon sa mabilis na nagbabagong gitnang silangan.